OFW na nag-for good sa Pilipinas walang nakuhang cash assistance nung pumunta sa OWA office. Ito yung reality para sa mga OFW na umaasa na may makukuhang 20,000 pesos cash assistance kapag nag-for good na sa Pilipinas. Panoorin nyo ito guys na video ni OFW Heart Asia na isang OFW na nag-for good sa Pilipinas at pumunta sa OWA San Fernando, Pampanga para kumuha sana or umaasa sana siya na may makukuhang cash assistance dahil nag-for good na siya. Pero mamaya ay ipapaliwanag din ng mga taga-OWA kung para kanino lang ba ang 20,000 pesos cash assistance or yung tinatawag na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Galing po kami sa OWA, Region 3, para i-claim sana yung kung ano yung ma-avail namin, kung meron man. Eh, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, kailangan natin ng cash assistance, di ba? So, nakakalungkot lang isipin kasi wala akong na-claim na OWA cash assistance dahil nga daw hindi ako OFW distress at saka tapos yung kontrata ko. So sa lahat ng mga aking kababayan or yung mga katulad kong OFW na gusto na mag-for good dito sa Pilipinas, wala kayong makukuhang cash assistant. Meron namang ibang program na pwede nyo i-avail tulad ng mga business loan. Pero yung business loan na ino-offer nila, mangungutang ka tapos merong collateral. Tapos medical assistance. Dito kasi sa Pilipinas kailangan natin ng cash eh. Yung mga medical assistant, kailangan mo pang pumunta ng OFW hospital para doon ka magpa-assistant. Galing kami ng Tarlac. So nabiyahe kami dito sa San Fernando, Pampanga para makakuha sana ng mga cash assistant. Pero hindi ako qualified sa Balik Pinas program. Para daw sa mga OFW distress yun, sa mga breach of contract, yung mga hindi natapos ang kontrata, meron silang matatanggap na 20,000 pesos. Pero sa mga katulad kong finish contract, tapos active yung OWA membership, wala tayong makukuha ang cash assistant na 20,000. Kailangan ko ng cash eh. Kailangan ko ng cash. Ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Hindi ko kailangan ng medical assistant. Hindi ko kailangan ng business loan na yung sinasabi. So, nakaka-disappointed lang. Tagal nating nag-abroad pero wala tayong makukuhang cash assistant sa OWA. Eh, akala ko pa naman active or inactive makakuha ng ganitong cash. Alam naman natin din sa Pilipinas, kailangan talaga natin ng cash. Bakit? Pabili ng bigas. Uunahin pa natin yung pabili ng bigas kaysa yung sarili natin, di ba? So yun naman pa gusto kong i-update yung for good na. O yung mga nagbabalak ng kumuha ng cash assistant sa OWA, kung natapos ang kontrata mo, tapos active ang OWA membership mo, hindi active, wala ka pong makukuha ang cash. Meron silang mga offer na iba, tulad nga ng mga business loan, mga yun, mga medical assistance, tapos yung scholarship program, yun. Pero pag sa cash, wala pong makukuha. So, eto ang video ng mga taga-OWA kung sino lang ba ang pwede makakuha ng 20,000 pesos cash assistance. Idudugtong ko na lang yung video na ginawa ko na tungkol dito. Sino-sino ba ang mga OFW na siguradong makakatanggap ng 20,000 pesos kapag umuwi sa Pilipinas? Dahil guys, maraming OFW ang nag-aakala, lalo yung mga finish contract at yung mga nag-for good na kapag umuwi sa Pilipinas ay matik makakatanggap ng 20,000 pesos. Hindi yun ganun guys, dahil may patakaran tungkol dito. Pero may mga programa ang OWA na baka doon ka qualified. Panoorin nyo ito. Dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa na pwede sa kanya. Magbabaka sakali. Yes. Baka iisipin ng ating mga OFW, lahat ng mga apply ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ay makakatanggap ng 20,000. Hindi po ganon mga kabayan, mga ka-OFW. Mayroon po tayong patakaran dyan. So, ang mga OFW na siguradong makakatanggap ng 20,000 pesos kapag umuwi sa Pilipinas is yung mga distressed OFW, yung mga displaced OFW at yung mga unfinished contract na hindi nasunod yung mga nakasaad sa kanilang kontrata.
Kasama din dito yung mga OFW na nagkasakit sa ibang bansa. So, ano ba ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay? Is a package of livelihood support or assistance intended as immediate relief for returning members or OFWs who are distressed, displaced, and finished contract amounting to a maximum of 20,000 as far up or additional for their livelihood project. Yes. Para naman, marami kasing nagtatanong sa page, minsan sabi nila, ano ba tong distress, displaced, tsaka unfinished contract na ito, Ma'am Jane? Para sa ating mga clients around the globe at sa kayong mga napauwi na rito sa Pilipinas, ang distressed workers, sila po yung mga OFWs natin na talagang sadyang napakahirap pakisamahan ang kanilang amo or ang kanilang worksite, medyo hindi talaga sila swak doon sa lugar, kaya sila nadidistress. Ang mga displaced workers naman natin, sila po yung nawalan ng trabaho dahilan sa COVID-19 dito sa nakaraang pandemya at saka nandyan pa rin siya. Umaali-aligid pa rin yung pandemya, nawawalan din ng ating mga trabaho sa abroad, pati na rin po yung mga nagsara na kumpanya sa abroad, nawawalan po sila ng trabaho, kaya sila natin natatawag na displaced workers. Ito po namang unfinished contract. Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila. At ito po ay ibabahagi natin or makakategorya natin na contract violation. Ano ba ang sinasabi nating contract violation? Babasahin niyo po yung inyong kontrata at intindihin, namnamin, or talagang pag-aralan niyo muna yung inyong kontrata. At kung sa tingin niyo, hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mayroon din po tayong kategorya kung paano natin ibinabahagi itong ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ano ba ito ba? Gusto ko lang ding dagdagan muna yung sinabi ni Ma'am Jane. Doon sa mga distressed OFWs, displaced, kasama po dito yung mga biktima ng illegal recruitment, yung mga biktima ng human trafficking, at yung mga biktima or yung nasa war conflict areas, katulad ng yung etong kasalukuyan nga natin sa Ukraine. And yung mga OFWs galing sa mga bansa na kung saan yung kanilang, yung bansang pinanggalingan nila ay may economic crisis. Dagdagan pa natin yung sinasabi nating distress workers. Yung lalong-lalo na ang ating mga domestic workers, talagang napakahirap ang kanilang kasasaad ko na dati Ilocano. Yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang mga amo, sa loob ng bahay ng kanilang amo. Nagkakaroon kasi ng sitwasyon doon kung minsan, alam niyo naman po ang ating mga OFW, lalong-lalo na ang mga kababaihan natin na mga domestic workers, talagang sadyang mababango ang ating mga OFW, magaganda, kaya pinagseselosan sila ng kanilang mga among babae, siguro pasilip-silip siguro yung lalaking amo, kaya nagkaroon ng selosan. Kung minsan ang ating mga OFW, mayroon yung nakasaad doon sa kontrata, ang kanilang tulugan ay 1 kwarto daw, mayroon daw sarahan, may pinto, ika nga. Pero, pagdating naman doon, wala naman palang kwarto. Ang kwartong tinutulugan nila ay sa kusina, sa lapag daw ng kusina, kung minsan, sa loob pa nga ng CR kumakain ang ating mga domestic workers. At kung minsan, sa sala pa natutulog ang ating mga OFW at talagang napaka-vulnerable ang kanilang sitwasyon sa mata ng kanilang lalaking amo. So, nagkakaroon talaga ng stress ang ating mga OFW na hindi naman sila sanay sa ganoong sitwasyon
kung saan dito sa atin sa Pilipinas talagang alam natin kung saan dapat tayo natutulog. Lalong-lalo na doon sa kontrata na pinipirmahan nyo, kung hindi nasunod, kung anuman ang nakasuot doon sa inyong kontrata, dapat intindihin nyo yon. At the moment na mayroon kayong napansin sa inyong pagtatrabaho na ang inyong kontrata ay nalabag, dapat umayaw na kayo at umuwi na kung pupwede. Ayan. So, salamat dyan, Ma'am Jane, no? So, meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distressed, displaced, or unfinished contract. Paano kung distressed siya, pero finished contract? Pag uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPPH? Pagka finished contract siya, pero makakapag-present siya tawag dito, ng pruweba na siya ay na-distress or na-distress sa ibang bansa. May instance na nangyayari na makikita kasi natin yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon, nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Para ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assume finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Yung welfare case kasi it's either si OFW itself ang nag-file ng complaint or yung mga kamag-anak niya nandito na pinagsasabihan niya ng problema. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nilang mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon, pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating BPPH. Tama ka dyan, Yes. Chan. Tama yan. Okay. Eto may nagtatanong, ma'am, kasali daw ba yung umuwi ng may sakit mula kay Ma'am Lerma Costales Jacobo? Yes po, kasali po yung mga mentally repatriated, medically repatriated. Yung basta meron tayong mga dokumento na magpapatunay doon sa claims natin. So, pwede po sila. Okay. At kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang Yung mga OFW na may sakit sa ibang bansa at kailangan nang umuwi sa Pilipinas ay pwede nang makipag-ugnayan ang kanilang pamilya sa pinakamalapit na OWA Regional Office sa kanila. Sa mga OFW naman na finish contract at yung mga nag-for good na, ay pwede kayo makapag-avail ng loan program ng OWA at iba pa. At para malaman nyo ang iba pang mga programa ng OWA, ay kailangan nyo magsadya sa pinakamalapit na OWA office sa inyo para malaman ng mga taga-OWA kung saan programa kayo kwalipikado. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.